Nakita ko. Pinalitan nila yung folder. 5 salita. Binulong ng isang 5 taong gulang na bata. 5 salita na magpapatigil sa isang bilyonaryo at magbubunyag ng kataksilan na nagkakahalaga ng 50 bilyong piso. Pero ito ang dumudurog sa puso ko at kung bakit napakalakas ng kwentong ito, hindi dapat nandoon ang batang iyon. Anak siya ng isang janitress, tahimik na nakaupo sa isang sulok, pilit na nagiging invisible. At yung 2 lalaki na mahal na suit, ni hindi man lang siya sinulyapan. Akala nila, walang nakatingin. Nagkamali sila. Ito ang totoong kwento kung paano ang pinakamahinang boses sa silid ay naging pinakamalakas. Kung paano nailigtas ng katapatan ng isang bata ang libong pamilya. At kung paano binago ng isang binulong na katotohanan ng lahat, hindi lang para sa isang kumpanya, kundi para sa isang lalaking nakalimutan na kung paano tumingin sa kapwa. Pakinggan ninyo, dahil ang susunod na mangyayari ay magpapaalala sa inyo kung bakit ang pagsasalita, kahit takot ka, kahit maliit ka, kahit akala ng lahat ay wala ka, ang pinakamatapang na bagay na magagawa ni Numan. Ito ang kuwento ni Maya, at nagsimula ito sa isang inaasahang lugar. Welcome sa kwento ni Lola. Habang narito kayo, please hit the subscribe button at i-comment ang inyong masasabi sa kwento at kung saan kayo. Hayaan ninyong ikuwento ko sa inyo ang isang istorya na magpapanumbalik ng inyong pananampalataya sa kapangyarihan ng katapatan. Tungkol ito sa isang batang babae na nagngangalang Maya, 5 taong gulang lang, na nagpabago sa buhay ng isa sa pinakamayayamang tao sa Pilipinas. At ginawa niya iyon sa isang pangungusap lang. Nangyari ito sa Bonifacio Global City, sa isa sa mga naglalakihang glass tower na halos sabot na ang ulap. Ang gusali ay aari ng Velasco Holdings, isang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon. Sa loob, lahat ay perpekto. Mga sahig na marmol na sobrang kintab na makikita mo ang iyong refleksyon, mga mamahaling painting sa bawat pader, at mga taong suit na nagmamadali, mukhang importante. Pero si Maya, hindi siya bagay doon. Anak siya ng isang janitress, isang babaeng nagngangalang Grace, na nagtatrabaho sa night shift, nagkukuskus ng sahig, at nagtatapon ng basura kapag umuwi na ang lahat. Si Grace ay isang single mother na may 3 trabaho para lang may maihain sa mesa at may bubong sa kanilang ulunan. Hindi madali ang buhay, pero hindi siya nagrereklamo. Tinuruan niya si Maya ng isang simple pero makapangyarihang aral, laging magsabi ng totoo, ano man ang mangyari. Noong hapong yon, nagkasakit ang yaya ni Maya. Walang pagpipilian si Grace, kundi isama ang anak sa trabaho. Nakiusap siya sa kanyang supervisor, nangakong uupo lang ng tahimik si Maya sa isang sulok at hindi gagawa ng gulo. Pumayag din ang supervisor at inupuan ni Grace si Maya sa isang silya sa hallway ng on-file floor, malayo sa mga opisina ng mahahalagang tao. Nakaupo si Maya doon, suot ang paborito niyang pulang bestida, ang mga binti niya ay nakabitin dahil hindi pa abot sa sahig. Nangako siya sa kanyang mama na magiging mabait siya, na magiging invincible siya. Pero mahirap maging invincible kapag 5 taong gulang ka, at ang buong mundo ay parang isang adventure. Pinanood niya ang mga taong dumadaan sa kanilang magagarang damit, narinig ang mga teleponong tumutunog sa malalayong opisina, at nakita ang sinag ng araw na sumasayaw sa makintab na sahig. Inisip niya na isa siyang prinsesa sa isang palasyong gawa sa salamin. Para magpalipas ng oras, binilang niya ang mga ilaw sa kisam at sinubukang hulaan kung anong mahahalagang bagay ang nangyayari sa likod ng lahat ng mga saradong pinto. Tapos, may nangyaring nagpabago sa lahat. 2 lalaki ang nagmamadaling dumaan sa hallway. Ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na hapon. Nakasuot sila ng mamahaling suit, pero mayroong kakaiba sa kanila na nagpangamba kay Maya. Anay ang lingon nila sa kanilang likuran, na parang takot na may makakita sa kanila.
Ang isang lalaki ay matangkad at balisa, palaging pinupunasan ng pawis sa noo. Ang isa naman ay mas maliit, may hawak na folder na may matingkad na pulang guhit. Pinanood sila ni Maya, na natiling hindi gumagalaw. Sa 5 taon ng kanyang buhay, natutunan niya na hindi napapansin ng mga matatanda ang mga bata kapag gusto nilang magtago. Kaya naging anino siya, halos hindi humihinga, nagmamasid lang. Pilisan mo, bulong ng matangkad na lalaki, nanginginig ang boses. Pabalik na yon, anumang oras. Alam ko, sagot ng mas maliit, binubuksan ng pulang folder gamit ang nanginginig na mga kamay. Kailangang magmukhang perpekto to. Nakita ni Maya na kumuha siya ng isang salansan ng mga puting papel at isinuksok sa bulsa ng kanyang jacket. Pagkatapos ay kumuha siya ng ibang mga papel, kulay abo naman, at inilagay sa loob ng folder. Mabilis silang kumilos, na parang pinraktis na nila ito. Isinara ng mas maliit na lalaki ang folder, at pareho silang huminga ng malalim. Tapos na, sabi ng matangkad. Hindi niya malalaman. Nagmadali silang dumaan kay Maya, nang hindi man lang siya tinitingnan. Para sa kanila, hindi siya umiiral. Parte lang siya ng muwebos, inresibo, tulad ng laging sinasabi ng kanyang mama. Pero kumakabog ang puso ni Maya. Hindi niya lubos na naiintindihan ang nakita niya, pero alam niyang mali ito. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salita ng kanyang mama, ang mahahalagang papel, anak, kayang baguhin ang lahat. Trabaho ng mga tao, pamilya nila, buong buhay nila. Tinitigan ni Maya ang hallway, kung saan nawala ang mga lalaki. Nakaramdam siya ng takot at pagkalito, pero sa kaibuturan niya, alam niyang nasaksihan niya ang isang masamang bagay. Isang bagay na kailangang ipaalam. Ilang minuto ang lumipas, tumunog ang elevator sa dulo ng hallway. Pumukas ang mga pinto, at isang lalaki ang lumabas. Kahit ang isang 5 taong gulang, ay masasabing importante siya. Matangkad siya, may maitim na buhok na nagsisimula ng mamuti sa may sentido, at nakasuot ng suit na marahil ay mas mahal pa sa isang taong sahod ng mama ni Maya. Ang pangalan niya ay Enrique Velasco, at aari niya ang buong kumpanya. Naglakadsig. Velasco nang may kumpiyansa. Nakatutok ang mga mata sa kanyang telepono, abala sa kung anumang mensahe ang binabasa niya. Lalampasan na sana niya si Maya, nang hindi man lang siya napapansin, pero may narinig siya. Isang mahinang, akot na tunog. Isang bata, na pilit pinipigilan ng iyak. Uminto siya, at tumingin sa ibaba. Nandoon siya, ang munting batang ito na pulang bestida. Ang malalaking maitim na mga mata ay puno ng takot at aalala. May kung ano sa kanyang ekspresyon na nagpatigil sa kanya. Sa mundo niya ng mga board meeting at business deal, natutunan niyang basahin ang mga mukha ng tao, at ang mukha ng batang ito ay sumisigaw na mayroong mali. Isinilidnig. Velasco ang kanyang telepono sa bulsa, at lumapit sa bata, dahan para hindi ito lalong matakot. Lumuhod siya para magpantay sila, isang bagay na halos hindi niya ginagawa para kaninuman. Sabi niya ng marahan. Okay ka lang ba? Tumingin si Maya sa kanya, at sa isang saglit, hindi siya makapagsalita. Ang lalaking ito ay mukhang masyadong importante, masyadong makapangyarihan. Paano kung mapagalitan siya? Paano kung walang maniwala sa kanya? Pero naalala niya ang boses ng kanyang mama, laging magsabi ng totoo, anak. Lagi? Uminga nang nanginginig si Maya, at sa boses na halos pabulong, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Nakita ko po, pinalitan nila yung folder. Yung may pulang guhit. Sabi po nila, hindi ninyo mapapansin. Natigilan si Enrique Velasco. Tila huminto ang oras, at sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang lahat, para sa kanya,
Para kay Maya, para sa lahat sa loob ng glass tower na yon na abot ang langit. Nanatiling, hindi gumagalaw sige. Lelasco, pinoproseso ang sinabi ng munting bata. Mabilis ang takbo ng kanyang isip, pero nanatiling kalmado ang kanyang muka. Itinayo niya ang 1 bilyong pisong imperyo sa pamamagitan ng pananatiling kalmado sa ilalim ng pressure. Sa iisip ng 3 hakbang na nauuna. Ngunit walang naghanda sa kanya para sa sandaling ito. Isang binulong na babala ng isang bata sa isang tahimik na hallway. Muli siyang lumuhod para direktang makatingin sa mga matang takot ni Maya. Anak, sabi niya ng malumanay, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano mismo ang nakita mo? Umigpit ang kapit ng mga kamay ni Maya sa gilid ng kanyang upuan. Natatakot siya, pero may kung ano sa boses ng lalaking ito na nagparamdam sa kanya na ligtas siya. May 2 lalaki po, simula niya, nanginginig ang boses. Yung isa po matangkad, tapos palingon, parang takot. Yung isa, naman po may hawak na folder na may pulang linya. Nagsikip ang panganig. Velasco. Alam na alam niya kung aling folder ang tinutukoy nito. Ang pulang guhit ay tanda ng mga confidential na dokumento para sa isang merger. Mga papeles na dapat niyang pirmahan sa loob ng 1 oras. Mga papeles na magsasara ng isang deal na nagkakahalaga ng 50 bilyong piso. Anong ginawa nila sa folder? Tanong niya. Pinapanatiling mahinahon ng boses kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. Pinuksan po nila. Pagpapatuloy ni Maya, bumibilis na ang kanyang mga salita. Tapos kinuha nila yung mga puting papel at nilagay sa bulsa. Tapos po, naglagay sila ng ibang papel sa loob, kulay abo. Tapos sabi po nila, uminto siya, napupuno ng luha ang mga mata. Sabi po nila, hindi ninyo malalaman. Parang may yelong dumaloy sa mga ugat ni Velasco. Hindi lang ito corporate espionage. Ito ay kataksilan mula sa loob. Maingat na plinano at isinagawa. Kung hindi nakaupo doon si Maya, kung hindi siya naglakas, loob na magsalita, pipirmahan niya ang mga peking dokumento nang walang tanong. Ang kahihinatnan ay magiging sakuna. Dahan niyang inabot ang kamay at ipinatong sa balikat ng bata. Inawa mo ang tama sa pagsasabi sa akin, sabi niya ng may diin. Hindi ka mapapagalitan. Sa katunayan, natulungan mo ako ng higit pa sa iyong inaakala. Kumurap si Maya, nagulat. Alaga po. Talaga, sabi ni Gig. Velasco. Tumayo siya at tumingin sa hallway, ang isip niya ay bumubuo na ng plano. Pagkatapos, ay muli siyang tumingin kay Maya. Anong pangalan mo? Maya po, bulong niya. Maya, kailangan kong manatili ka muna sa tabi ko. Okay. Kailangan kong hanapin ang mama mo at siguraduhing ligtas ka. Iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi pilit, aalok lang. Matapos ang ilang sandaling aalinlangan, inilagay ni Maya ang kanyang munting kamay sa malaking palad nito. Habang naglalakad sila patungo sa kanyang opisina, mabilis na iisip si Velasco. Pinindot niya ang isang button sa kanyang telepono. Security sa opisina ko agad, sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng awtoridad. At hanapin ninyo si Grace. Hanapin ninyo si Grace, sabihin ninyong pumunta dito ngayon din. Kasama ko ang anak niya, at ligtas siya. Nang makarating sila sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo na may mga bintanang mula sa hig hanggang kisam, natanaw ang buong syudad. Nanlaki ang mga mata ni Maya sa pagkamangha. Hindi pa siya nakakakita ng ganito kaganda. Inalalayan siya ni Velasco sa isang leather na upuan, at umakyat siya dito. Ang kanyang mga paa ay nakabitin. Sa loob ng ilang minuto, napuno ng tao ang kanyang opisina. Mga security guard na may seryosong mukha, ang kanyang legal team na may dalang mga laptop at aalalang ekspresyon.
At pagkatapos ay pumasok si Grace, namumutla sa takot. Maya! Sigaw niya. Tumakbo pa palapit sa kanyang anak. Anak, okay ka lang ba? Anong nangyari? Tumalon si Maya mula sa upuan at tumakbo sa yakap ng kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ni Grace. Tumingin kay Velasco na may halong pagkalito at takot. Sir, pasensya na po kung nakagulo siya. Sinabihan ko po siyang umupo lang ng tahimik. Ako po. Itinaas ni Velasco ang isang kamay. Pinatigil siya. Walang ginawang masama ang anak mo. Sa katunayan, maaring siya pa ang nagligtas sa buong kumpanyang ito. Nakatitig si Grace sa kanya, hindi maintindihan. Nakita niya ang isang krimen. Paliwanag ni Velasco. 2 empleyado na pinapakialaman ang mga confidential na dokumento. Mga dokumentong malapit ko ng pirmahan. Tumingin siya kay Maya na nakakapit pa rin sa kanyang ina. Kung hindi niya sinabi sa akin, ang pinsala ay hindi na sana maibabalik. Lumapit ang hepe ng security. Sir, nakuha na po namin ang surveillance footage. Nakita na po namin sila. Tumigas ang mga mata ni Velasco. Ipakita ninyo sa akin. Pinanood nila ang video sa isang malaking screen. Mula sa yakap ng kanyang ina, pinanood ni Maya habang lumitaw sa kamera ang 2 lalaki. Ginagawa mismo ang kanyang inilarawan. Ang matangkad na kinakabahan at ang mas maliit na may hawak na folder, nagpapalit ng mga papel noong akala nila ay walang nanonood. Pero mayroong nanonood. Isang batang babae na pulang bestida na naiintindihan na ang mali ay mali, kahit naisipin ng mga matatanda na walang makakapansin. Ang junior executive po yan, mahinang sabi ng hepe ng security. Sina Marco Reyes at Paulo Santos. 3 taon na po sila sa kumpanya. Hindi na ngayon, sabi ni Velasco, ang boses ay parang bakal. Ipaaresto ninyo sila. Awagin ng pulis. Corporate fraud ito, at gusto kong kasuhan sila hanggang sa huling antas ng batas. Habang nagmamadali ang security para hulihin ang mga lalaki, bumaling si Velasco, kina Grace at Maya. Nanginginig si Grace, nalulula sa lahat ng nangyayari. Ilang taon siyang naging invisible, isa lang sa mga manggagawa na hindi napapansin. At ngayon, ang may-ari ng kumpanya ay nakatingin sa kanya na parang mahalaga siya. Inang Grace, sabi ni Velasco, mas malambing na ang boses niya ngayon. May utang na loob ako sa iyo at sa iyong anak na higit pa sa pasasalamat. Ipinakita ni Maya ang pambihirang katapangan na yon. Nagsalita siya noong mas madaling manahimik. Ihira iyon, kahit sa mga matatanda. Lalong humigpit ang yakap ni Grace kay Maya. Tinuruan ko lang po siyang magsabi ng totoo, sir. Iyon lang po. Iyon na ang lahat, sagot ni Velasco. Tumingin siya kay Maya, na sumisilip sa kanya mula sa balikat ng kanyang ina. Maya, isa kang bayani. Naiintindihan mo ba yon? Umiling si Maya, hindi maintindihan kung paano siya magiging bayani gayong nakaupo lang naman siya sa isang silya. Ngumiti sig. Velasco, isang totoong ngiti. Ang unang tunay na ngiti sa loob ng mahabang panahon. Iniligtas mo ang trabaho ng libong tao ngayon, kasama na ang mama mo. Iniligtas mo ang mga pamilya at ang kanilang kinabukasan, lahat dahil naging tapat ka at matapang. Sa unang pagkakataon, ngumiti pabalik si Maya, isang maliit, mahiyain na ngiti na nagbigay, liwanag sa buong mukha niya. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Enrique Velasco na may nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Isang bagay na matagal nang nakakulong sa likod ng mga meeting, pera, at kapangyarihan. Naramdaman niyang tao siyang muli,
konektado sa isang bagay na totoo. Ang katotohanan ay lumabas, dala ng pinakamaliit, pinakatahimik na boses sa gusali. At wala nang magiging katulad ng dati. Noong gabing iyon, hindi makatulog si Enrique Velasco. Nakaupo siya sa kanyang penthouse sa itaas ng syudad, nakatitig sa kumikinang na mga ilaw sa ibaba. Karaniwan, ang tanawing ito ay nagpaparamdam sa kanya ng kapangyarihan, parang isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian. Pero ngayong gabi, nagparamdam lang ito sa kanya na maliit siya. Ulit niyang naiisip si Maya, ang kanyang takot na mukha at nanginginig na boses, kung paano siya naglakas, loob na magsalita habang ang dalawang matandang lalaki na mahal na suit ay naging duwag, palihim na gumagawa ng kataksilan. Pero higit pa doon, inisip niya kung gaano kalapit na muntik na niya itong lampasan. Ilang beses na ba siyang naglakad sa gusaling iyon, nang hindi nakikita ang mga taong nagpapanatili nitong tumatakbo, ang mga janitor, mga security guard, mga maintenance crew. Invisible sila sa kanya, pati lang ng background. 7 taon nang nagtatrabaho si Grace sa kanyang gusali, at hanggang ngayon lang niya nalaman ang pangalan nito. Ang realisasyong iyon ay tumama sa kanya na parang suntok. Itinayo niya ang kanyang buong imperyo sa pagiging mapagmasid, sa pagpansin ng mga detalyeng hindi nakikita ng iba. Pero sa paanong paraan, uminto siyang makita ang mga tao. Uminto siyang makita ang anuman maliban sa mga deal at pera. Ipinakita sa kanya ng isang 5 taong gulang na bata kung ano siya, at hindi niya ito nagustuhan. Kinabukasan, dumating si Velasco sa trabaho bago pa sumikat ang araw. Nagpatawag siya ng emergency meeting kasama ang buong executive team niya. Nagtipon sila sa conference room, nagtataka kung bakit sila ipinatawag ng maaga. Kahapon, simula niya, muntik nang bumagsak ang kumpanyang ito. 50 bilyong pisong deal ang muntik nang masira dahil 2 empleyado ang nagpasya na manloko. Nagkatinginan ng mga executive. Hindi mapakali. Pero hindi tayo bumagsak, pagpapatuloy ni Velasco. Naligtas tayo ng isang tao na wala ni isa man sa inyo dito ang nakakilala. Isang taong kumikita ng minimum wage sa paglilinis ng ating mga opisina. O mas tama, ang kanyang 5 taong gulang na anak. Ikinuwento niya sa kanila ang lahat, ang pinalitang papel, ang tahimik na pagmamasid ni Maya, ang tapang nitong magsalita. Ang ilang executive ay mukhang hindi makapaniwala. Paanong maiintindihan ang isang bata ang mga corporate document? Ngunit hawak ni Velasco ang security footage, ang ebidensya, ang amin ng 2 lalaking na aresto na. Ito ang bumabagabag sa akin, sabi ni Velasco. Bumaba ang kanyang boses. Napansin ng batang iyon na may mali dahil nagbibigay siya ng pansin. Nakaupo siya sa ating hallway, isang lugar na hindi naman dapat siya naroroon. Pinapanood ang mundo sa paligid niya ng may malinaw na mga mata. Samantala tayo, ikinumpas niya ang kamay sa paligid ng mesa. Naglalakad tayo sa gusaling ito araw, at walang nakikita. Hindi natin nakikita ang mga taong nagpapanatiling bukas ng mga ilaw na ito, na nagpapanatiling malinis ng mga sahig na ito, na tinitiyak na magagawa natin ang ating mga trabaho. Natahimik ang buong silid. Magbabago yan ngayon, deklara ni Velasco. Gusto ko ng buong pagsusuri kung paano natin tinatrato ang bawat empleyado sa kumpanyang ito. Gusto kong malaman kung nararamdaman ng mga tao na pinahahalagahan sila, kung ligtas silang magsalita, kung naniniwala silang mahalaga ang kanilang boses. Dahil kung kayang iligtas ng isang 5 taong gulang ang kumpanyang ito, habang tayo ay masyadong abala para mapansin, may ginagawa tayong napakamali. Isang executive ang nagtaas ng kamay. Anong gusto ninyong gawin namin tungkol kay Ginang Grace at sa kanyang anak? Hinihintay ni Velasco ang tanong na ito. Si Grace ay makakatanggap ng bagong kontrata.
po. Ang posisyon, mas magandang oras, triple ng kanyang kasalukuyang sahod. Ang kanyang anak ay papasok sa ating educational scholarship program. Sagot lahat, mula ngayon hanggang kolehiyo kung gugustuhin niya. Ako mismo ang mangangasiwa. Sir, maingat na nagsalita ang isa pang executive. Napakabuti po niyan. Pero tama po bang magtakda ng ganyang halimbawa? Baka ang ibang empleyado ay ano? Putol nig. Velasco, matalimang boses. Pakaasahan nilang tratuhin ng may dignidad. Pakaasahan nilang suklian ang kanilang katapatan. Mabuti. Dapat lang. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Tinititigan ng bawat isa. Sinimulan ko ang kumpanyang ito. 20 taon na ang nakalipas na walang-wala. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam noon. Nakalimutan ko na ang bawat tao sa gusaling ito ay magulang ng isang tao, anak ng isang tao, buong mundo ng isang tao. Ipinaalala sa akin ni Maya yon, at hindi ko na muling kalilimutan. Natapos ang meeting sa hindi komportableng katahimikan. Ang ilan ay umalis na may inspirasyon, ang iba ay nag-aalala. Pero wala nang pakialam sig. Velasco. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Kalaunan noong umagang iyon, ipinatawag niya ulit sina Grace at Maya sa kanyang opisina. Kinakabahan si Grace pagdating, marahil iniisip na babawiin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Natutunan ng mga taong tulad niya na huwag magtiwala sa magandang balita. Maya, sabi ni Velasco, muling lumuhod sa harap niya, may ipapakita ako sa iyo. Dinala niya ito sa bintana, ang malaking glass wall na tanaw ang buong syudad. Sumisikat na ang araw. Pinipintahan ng mga gusali ng kulay ginto at rosas. Nakikita mo ba lahat ng mga gusaling niyan? Tanong ni Velasco ng marahan. May mga tao sa bawat isa niyan. Libo. Nagtatrabaho sila. Inaalagaan ang kanilang mga pamilya. Sinusubukang pagandahin ang kanilang buhay. At kahapon, tinulungan mo akong protektahan ng marami sa kanila. Idinikit ni Maya ang kanyang mga kamay sa salamin, nakatingin sa labas ng may nanlalaking mga mata. Paano po? Yung mga papel na pinalitan ng mga lalaki, magiging sanhisa na yon para mabigo ang isang murderer, paliwanag ni Velasco, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Iyon ay kapag nagsasama ang dalawang kumpanya. Kung nabigo iyon, sa paraang plinano nila, maraming tao ang mawawalan ng trabaho. Pero dahil nagsabi ka ng totoo, nahuli natin sila. Ligtas na ang lahat ngayon. Hininga ni Maya. Pinoproseso ito. Pagkatapos ay tumingala siya sa kanya na may biglaang pag-aalala. Malungkot pa po ba kayo? Napakurapsig. Velasco. Nagulat sa kanyang persepsyon. Bakit mo naman naisip na malungkot ako? Kasi po yung mga matatanda na hindi masyadong ngumingiti, madalas po malungkot. Simpleng sabi ni Maya. Sabi po ng mama ko, may mga taong nakakalimutan kung paano maging masaya. Out of the mass of babies, naisip ni Velasco. Nakikita ng batang ito ang kalooban niya. Ama ka, amin niya. Nakalimutan ko na. Pero tinutulungan mo akong maalala. Pinanood ni Grace ang uusap na ito na may luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya nakakita ng isang makapangyarihang tao na usap sa kanyang anak ng ganito na parabang ang mga iniisip at nararamdaman ni Maya ay kasing halaga ng iba. Tumayo Velasco, at bumaling kay Grace. Seryoso ako sa sinabi ko kahapon. Ginagawa na ang bago mong kontrata.
Magkakaroon ka rin ng access sa childcare services, health insurance, at paid time off. Totoong paid time off, hindi yung tipo na takot kang gamitin. Napatakip ng bibig si Grace. Sir, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Hindi mo na kailangang may sabihin, sagot ni Lelasco. Nasabi na ng anak mo ang lahat ng kailangang sabihin. Nagsabi siya ng totoo, noong pinakamahalaga. Mas mahalaga pa yon, kaysa sa anumang business deal na nagawa ko. May kinuha siya mula sa kanyang desk, isang maliit na kahon. Sa loob ay isang silver na kuwintas na may pendant, na hugis, ala. Ibinigay niya ito kay Maya. Para sa'yo ito, sabi niya. Para ipaalala sa'yo na kahit ang pinakamaliit na ilaw ay kayang magliwanag sa dilim. Ikaw ang naging ilaw na yon para sa akin, Maya. Huwag ka sanang titigil sa pagkinang. Hawak ni Maya ang kuwintas na parang gawa sa diamante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Ito po ang pinakamagandang bagay na nakita ko, bulong niya. At sa sandaling iyon, natupunan ni Enrique Velasco, bilyonaryo CEO, master ng industriya, ang isang malalim na bagay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan. Nasusukat ito sa mga sandaling tulad nito, sa ngiti ng isang batang naging matapang, sa luha ng isang inang nakita, sa simpleng revolusyonaryong pagkilos ng pagtrato sa mga tao na parang mahalaga sila. 20 taon siyang umakyat sa tuktok ng mundo, pero kinailangan niyang lumuhod sa harap ng isang 5 taong gulang na bata para maintindihan kung ano talaga dapat ang tanawin mula doon sa itaas. Kumalat ang balita sa Velasco Holdings na parang apoy. Pulungan sa pantry, usapan sa tabi ng coffee matchan, gulat na palitan ng kwento sa elevator. Narinig mo ba? Yung anak daw ng janitor, ang nagligtas sa kumpanya. Hindi yung anak niya. Anak ng janitress, 5 taong gulang. May nakita raw, at nagsalita. Magbabago na raw lahat ngayon. Lumalaki ang kwento sa bawat pagsasalin. Nagiging halos salamat. Ngunit ang puso nito ay nanatiling totoo, ginawa ng isang munting bata, ang hindi ginawa ng mga matatanda. Pinili niya ang katapatan, kaysa katahimikan. Ngunit ang tunay na pagbabago sa Velasco Holdings ay mas malalim pa sa tsismis. Sinimulan ni Velasco na gawin ang isang bagay na hindi pa niya ginagawa dati, naglalakad sa gusali. Hindi nagmamadali sa meeting o nakatutok sa telepono, kundi totoong naglalakad. Umihinto. Nakikipag-usap. Nalaman niya ang mga pangalan, nagtanong, nakinig sa mga sagot. Nakilala niya si Mang Lito, ang 60 anyos na security guard, na 12 taon nang nagtatrabaho sa night shift, at ni minsan ay hindi umabsent. Nakilala niya si Ate Tess na namamahala sa mailroom at alam ang pangalan ng bawat empleyado. Nakilala niya si Kuya Robert, ang maintenance supervisor, na tahimik na inaayos ang mga problema bago pa man mapansin ng iba. Invisible ang mga taong ito sa kanya dati. Ngayon, nakikita niya sila ng malinaw. At nahihiya siya na inabot ito ng ganito katagal. Ang executive team, sumusunod sa halimbawa ni Velasco, ay nagsimulang magpatupad ng mga tunay na pagbabago. Mga anonymous feedback system, mas magandang sahod para sa lahat, lalo na sa support staff, at isang totoong open-door policy. Ang ilan sa mga lumang executive ay tumutol. Masyado nating binibibi ang mga tao reklamo ng isa. Hindi ito sustainable. Mabilis at malamig ang sagot ni Velasco. Ang hindi sustainable ay ang pagtrato sa mga tao na parang makina. Kung hindi ka makasabay doon, maraming ibang kumpanya na magpapahalaga sa makalumamong pananaw. Hindi na para sa iyo ang kumpanyang ito. 2 executive ang nag-resign sa loob ng 1 buwan. Hindi sila pinigilan ni Velasco. Samantala, sina Maya at Grace
ay umaangkop sa kanilang bagong katotohanan. Hindi pa rin makapaniwala si Grace. Mula sa night shift, nasa day shift na siya, nagtatrabaho sa isang bagong posisyon. Ang sahod niya ay higit pa sa pinangarap niya. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang mamili ni Grace kung pambayad ng upa o pambili ng pagkain. Kaya na niya pareho. Nakakapag-ipon pa siya. Si Maya naman, sinimulan niya ang isang espesyal na after-school program na ibinigay ng kumpanya, kung saan pwede siyang gumawa ng assignment, maglaro, at maging bata lang. Naging kaibigan niya ang mga anak ng ibang empleyado, ginawang isang imahinaryong kaharian ng common area, at nagdala ng saya sa isang gusaling nakalimutan na kung ano ang itsura ng saya. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay kung paano siya tingnan ng mga tao. Hindi na sila tumitingin sa kanya na parang hangin. Nakikita na nila siya. Ngumingiti sila, bumabati. Nakikipag-appeal sa kanya ang mga gwardiya. Kumakaway ang mga executive. Naging simbolo siya, patunay na mahalaga ang paggawa ng tama. Isang hapon, mga isang buwan matapos ang lahat, inimbitahan ni Velasco si Maya sa kanyang opisina muli. Naging lingguhan na nila itong ritual. Pumasok si Maya sa opisina, nasuot ang isang dilaw na bestidang puno ng sunflower, kumikinang ang kanyang star necklace. Hey Tito Ricky, masayang bati niya. Sinimulan niya itong itawag sa kanya matapos, sabihin ni Velasco, na masyadong formal ang Mr. Velasco para sa magkaibigan. Kelo, Maya, sabi ni Velasco, may tunay na init sa kanyang boses. May ipapakita ako sa iyo. Nagpakita siya ng isang presentasyon sa kanyang malaking computer. May mga graph at numero, pero nilagyan niya ng mga larawan para maintindihan ni Maya. Tingnan mo ito, turo niya sa isang chart. Ipinapakita nito kung gaano karaming tao ang nagtatrabaho dito. Halos 3,000. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ang dami po. Oo, sang-ayanig. Velasco. At dahil sa ginawa mo, dahil naging matapang ka para magsabi ng totoo, lahat ng 3,000 taong ito ay may trabaho pa rin. Naahalagaan pa rin nila ang kanilang mga pamilya. Nakakapag-aral pa rin ang mga anak nila. Naiintindihan mo ba kung anong ibig sabihin niyan? Pinag-isipan ito ni Maya. Ibig sabihin po maraming mama at daddy ang hindi na nag-aalala. Eksakto, malumanay na, sabi ni Velasco. Maraming mama at daddy ang hindi na nag-aalala dahil sa'yo. Tumingin si Maya sa kanyang mga kamay, tapos tumingala sa kanya. Tito Ricky, pwede po magtanong. Kahit ano. Bakit po, hindi nakita ng ibang matatanda yung nakita ko? Di ba po lahat nakikita ng matatanda? Naramdaman ni Velasco ang tanong na yon na tumama sa kanyang dibdib. Inisip niya kung paano sasagutin ng tapat. Ang totoo niyan, dahan niyang sabi, minsan, umihinto na sa pagbibigay, pansin ng mga matatanda. Nagiging abala kami at napapagod. Iniisip namin na alam na namin ang lahat, kaya humihinto na kami sa totoong pagtingin. Pero ipinaalala mo sa akin ng isang mahalagang bagay. Dapat palagi nating bukas ang ating mga mata. Dapat palagi nating bigyang pansin kung ano talaga ang nangyayari. Tumango si Maya na parang tinatanggap ang responsibilidad na turuan ng mga matatanda kung paano muling tumingin. Maya, pagpapatuloy ni Velasco, may sasabihin ako sa'yo na gusto kong tandaan mo habang buhay. Lalaki ka, aaral, baka magkolehiyo balang araw. Makikilala mo ang ibang uri ng tao. Pero kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Ano po yon? Tanong ni Maya, lumapit.
Ipangako mo sa akin na mananatili kang kung sino ka ngayon. Isang taong nagsasabi ng totoo, kahit nakakatakot. Isang taong nagsasalita kapag may mali. Isang taong nagbibigay pansin kapag ang iba ay hindi tumitingin. Kailangan ng mundo ng mas maraming taong tulad mo, Maya. Huwag mong hayaan ang sinuman na kumbinsihin kang maging hindi tapat, hindi mapagmasid, o hindi matapang, okay. Seryoso ang mga mata ni Maya, mas malalim kaysa sa kanyang edad. Okay po, sabi niya. Promise. Pinky swear sila at naramdaman ni Velasco na may umayos sa kanyang dibdib, isang layunin na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Nakagawa na siya ng bilyong piso, pero ang tulungan ng batang ito na maunawaan ang kanyang halaga at protektahan ang kanyang likas na kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Habang papalabas si Maya sa kanyang opisina, nagkukuwento sa kanyang ina tungkol sa mga chart, tumayo si Velasco sa kanyang bintana. Lumulubog na ang araw, pinipintahan ng syudad ng kulay kahel at ginto. Inisip niya kung paano binago ng isang sandali, isang bata, isang binulong na katotohanan ng lahat. At sa unang pagkakataon sa kanyang pagiging matanda, naramdaman ni Enrique Velasco ang isang bagay na halos nakalimutan na niya, pag-asa. Hindi pag-asa para sa kita o market share, kundi pag-asa para sa isang bagay na mas mabuti, mas totoo. Lahat dahil ang isang batang babae na pulang bestida, ay tumangging manahimik. Lumipas ang 6 na buwan. Ang araw ay nagbigay, daan sa ulan, at ang syudad ay namulaklak sa bagong buhay. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa loob ng glass tower ng Velasco Holdings. Ang cultural shift na nagsimula sa matapang na salita ni Maya ay malalim ng ugat. Tumaas ang employee satisfaction, tumaas ang productivity, ngunit higit sa lahat, may nagbago na hindi nasusukat. Mas naging mainit at makatao ang pakiramdam sa gusali. Nagngingitian na ang mga tao sa elevator, nagbubukasan ng pinto, naaalala ang mga kaarawan. Isang maliwanag na Sabado ng umaga, gumawa si Velasco ng isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Nagdao siya ng isang company-wide celebration, hindi para sa mga investor o kliyente, kundi para sa mga empleyado at kanilang mga pamilya. Nirentahan niya ang isang buong parke, nagdala ng mga food stall na may barbecue, pansit, at sorbetes, at mga palaro. At 8,000 empleyado at kanilang mga pamilya ang dumalo. Maghapon na naglakad, lakadsig. Velasco, nakikipagkamay, nakikilala ang mga anak ng mga tao. Nakita niya si Kuya Robert na tinuturuan ang kanyang apo. Napanood niya si Ate Tess na sumasayaw kasama ang kanyang asawa. Nakinig siya kay Mang Lito na buong pagmamalaking nagkukuwento tungkol sa kanyang anak na nagtapos ng nursing. Ito ang kanyang mga tao. Hindi kanyang mga empleyado, kanyang mga tao. At muntik na niyang mawala silang lahat. Pagkatapos, ay nakita niya si Maya. Naglalaro siya sa duyan, ang kanyang dilaw na bestida ay lumilipad sa likod niya, habang papalipad siya ng mas mataas, ang kanyang tawa ay parang musika. Nakaupo si Grace sa isang bench malapit. Pinapanood ang kanyang anak na may malambot na ngiti. Lumapit si Velasco at umupo sa tabi ni Grace. Masaya siya, puna niya. Opo, ayon ni Grace. Masaya po kaming dalawa. Sir Ricky, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala sa lahat ng ginawa ninyo para sa amin. Minsan, gigising ako at iisipin kong panaginip lang lahat. Hindi ito panaginip, sabi ni Velasco. Ito ang dapat na nangyayari, noon pa man. Patawad at inabot pa ng ganito katagal bago ako magising at makita ito. Tumingin si Grace sa kanya. Lagi po kayong kinukwento ni Maya
Akala niya superhero kayo. Tumawa si Velasco. Hindi ako ang superhero sa kwentong ito. Siya. Siya ang nagligtas sa lahat. Matalino lang ako para makinig noong nagsalita siya. May sinabi po siyang interesante sa akin noong isang araw, pagpapatuloy ni Grace. Sabi niya, malungkot daw po kayo dati, pero hindi na ngayon. Totoo po ba yon? Pinanood ni Velasco si Maya sa duyan. Ang kanyang saya ay napakadalisay. Oo, mahinang sabi niya. Totoo yon. Matagal na akong malungkot nang hindi ko namamalayan. Akala ko mapupunan ng tagumpay ang isang bagay sa loob ko, pero pinalaki lang nito ang kahungkagan. Ipinakita sa akin ng anak mo kung ano talaga ang mahalaga. Mga tao, koneksyon, katotohanan. Inabot ni Grace ang kanyang kamay at pinisil ito. Salamat po sa pagkakita sa kanya, sa pagkakita sa amin. Hindi po lahat gagawin yon. Muntik ko na ring hindi gawin, amin ni Velasco. Muntik ko na siyang lampasan noong araw na yon. Minsan, binabangungot ako tungkol sa kung ano ang nangyari kung nagkataon. Pero hindi po nangyari, matatag na sabi ni Grace. Uminto po kayo. Nakinig kayo. Naniwala kayo sa kanya. Yon po, ang mahalaga. Tumalon si Maya mula sa duyan, lumipad sa hangin, bago lumapag sa damuhan. Nakita niya si Velasco, at tumakbo papalapit. Ito Ricky, nakita niyo po ako. Ang taas ko, nakita kita, sabi ni Velasco, nakangiti. Lumilipad ka. Umupo si Maya sa damuhan, sa harap nila. Ito na po ang pinakamasayang araw, anunsyo niya. Lahat po, masaya. O nga, ayon ni Velasco. At alam mo ba, masaya sila dahil sa'yo. Ikiniling ni Maya ang kanyang ulo. Dahil po sa akin. Dahil sa'yo, kumpirma ni Velasco. Noong sinabi mo ang totoo, hindi mo lang iniligtas ang kumpanya, ipinaalala mo sa lahat dito. Kasama na ako kung ano talaga ang mahalaga. Itong buong araw na ito, lahat ng masayang taong ito, nagsimula ito sa tapang mo. Isipan ito ni Maya, tapos ngumiti ng pinakamaliwanag. Masaya po ako na, sinabi ko sa inyo. Ako rin, sabi ni Velasco. Higit pa, sa iyong inaakala. Habang lumulubog ang araw sa parke, tumayo si Velasco at pinanood ang kanyang komunidad, nagtatawanan, naglalaro, magkakasama. Ito ang yaman. Ito ang tagumpay. Ito pala ang dapat na tanawin mula sa itaas. Lumitaw si Maya sa tabi niya. Isinuksok ang kanyang munting kamay sa malaking palad nito. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang doon. Maya, malumanay na sabi ni Velasco, pwede ba akong may sabihin sa'yo? Opo. Pinago mo ang buhay ko. Iniligtas mo, hindi lang ang kumpanya ko. Iniligtas mo ako. Tumingala si Maya sa kanya, gamit ang mga malinaw at tapat na mga mata. Hindi na po kayo malungkot. Hindi na, sabi ni Velasco, at napagtanto niyang ito ay ganap na totoo. Hindi na ako malungkot. Mabuti po, sabi ni Maya. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang binti, dahil hanggang doon lang ang abot niya, at tumakbo na ulit para maglaro. Pinanood siya ni Velasco, napapalayo. Ang batang ito, na may tapang, na magsalita ng totoo sa kapangyarihan. Ang batang nagpaalala sa kanya kung paano maging tao muli. Maaalala ng mundo ng negosyo ang kuwentong ito bilang ang pagkakataon kung saan napigilan ng isang malaking corporate fraud.
Ngunit iba ang maaalala ni Velasco. Maaalala niya ang sandaling huminto siya sa pagiging isang bilyonaryo muna at naging tao muli. Maaalala niya ang pagkatutong makita ang mga taong dating invisible. Maaalala niya, sa wakas, na ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagiging pinakamatalino o pinakamayaman. Ang tunay na pamumuno ay ang pakikinig sa isang 5 taong gulang na bata kapag bumulong siya na may mali at ang maniwala sa kanya ng sapat para kumilos. Habang bumabagsak ang gabi, naramdaman ni Velasco ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming dekada, kapanatagan. Isang malalim at pangmatagalang kapanatagan na nagmumula sa kaalamang sa wakas ay namumuhay na siya ng tama, nakakakita ng malinaw, at nagtatayo ng isang bagay na tunay na mahalaga. Lahat, dahil isang munting bata ang tumangging manahimik. Lahat, dahil pinili niya ang tapang kaysa sa kaginhawaan. Lahat dahil naniwala siyang ang katotohanan ay karapat, dapat ipagsigawan, kahit natakot siya. Iniligtas ni Maya ang lahat noong araw na yon. Ngunit sa pagliligtas sa lahat, iniligtas din niya ang isang nawawalang bingin ng iyo na nakalimutan kung paano tumingin. At iyon ang nagpabago sa lahat. Minsan, ang pinakamahinang boses ang nagdadala ng pinakamalakas na pagbabago.